So, yung impeachment na yan is a waste of money. 325 million tapos nun, 125 million. Ang di yata din, ang na-disallow yata is mga 70 something, no? 70 million, 77 ba? And then 50 plus yung pinayagan. So, yung 7 plus million, may proseso, i-appeal pa sa Supreme Court, may number of months pa na, o kung ano, duman sa proseso eh. So, ano itong inaano natin na wala pang finality, ini-impeach yung tao. At ngayon, may balita ngayon na kakasuhan siya, kahit nag-i-impeachment, kakasuhan siya, nabi ng NBI. So, ano ba to? Waste of people's money. Pinupondo na nga natin yung kaliwa, napopondohan natin yung kaliwa, and then napopondohan yung mga magnanakaw, sige panakaw sila, pinupondo natin, may sweldo pa yung mga magnanakaw, mga insertion, pinupondohan yung mga tanga pa, kung titignan nyo sa impeachment, kunwaring judge, hindi naman talaga judge, hindi nga lawyer. So, wag mapipikon, kasi totoo lang na hindi naman kayo talaga judge, hindi naman kayo lawyer. Ilan lang ba lawyer sa Senado? At bakit nating binigay yung ganun trabaho sa pinipuwersa natin yung Senado na pinupuwersa na nila kung sino man ang behind this stupid nightmare that we're in, pinipili tanggalin ang Inday Sara. Pupuwersahin na wala naman talaga sa hulog. Hindi mo pwedeng impeach yung isang tao na may ongoing na kaso. Parang double jeopardy na nga yun. Isipin nyo, meron kang COA, may proseso ka. Meron kang yung dinaanan mo, notice of disallowance, tapos may susunod pa. May proseso. So why are you sinisingle out mo ang Vice President, samantalang yung Presidente, yung sino dyan sa Senate, dyan sa Congress, sa mga agencies, may kanya-kanyang mga intel fund, pati sa AFP at sa PNP, na na-disallow at may mga expenses, disbursement, collection, ang gobyerno na disallow. Tapos bakit si-single out si Inday Sara? Plastic eh. Because impeachment, mga kababayan, is a political exercise. Bakit tayo pumapayag? Niratify natin yung Constitution. Kaya nga, ang sa akin, mga kababayan, may proposal is, may 2-cent suggestion, is pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, ayusin na natin talaga. Mali eh. Kung gusto ninyong ma-impeach ang isang opisyal, at magkakaroon ng impeachment court, judges, presiding judge, Your Honor, Your Honor, presiding judge, tapos nun, may mga impeachment, senator judges, sinasabi, judges, may prosecution, may defense, korte dating, tapos senator na hindi judge, ang ilalagay natin, na walang alam, hindi nga lawyer. O ilan sila? 16 na boto ang kailangan mo. Sagrado yung boto. Ngayon pa lang sa pagtatanong nila, kita mo na yung mga bias eh. Kunyari, nagtatanga-tangaan pa para lang maipasok yung gusto nila. Saan ka nakakita dyan nagbibigay ng parang senator judge, nagbibigay ng comment na magpapabor sa prosecution. Na kung ano yung nakalimutan ng prosecution at nag-fail yung prosecution, na sabihin, ayun yung senator judges, nakapila sila, sunod-sunod sila. Panay mga anti-Sara. Kitang-kita naman eh. Kunwari pa sila na hindi sila biased. Dasal pa. Lord, we are performing this difficult task that you please help us not to be biased. Lintik, tapos nakapila sila sa tanong nila, panay mga dinidiin ng Inday Sara. Anong klase yan? Kaya nga, how? Tapos, babalata mo,
Oh, yung resibo, nasaan yung resibo? Kayo nga walang resibo. Nakapirma kayo. Liquidation by certification kayo. Animal. Buti nga sa OBP eh. Vice President na yun, kayo senator lang eh. Iyon Vice President na, may confidential fund. Nagbigay sila ng resibo. Tapos ngayon, kinukwestiyon yung mga resibo. Oh. Kayo nga walang resibo. Congress, inelevate nyo. In-impeach nyo yan. Inelevate nyo sa Senado. 257, ang lilinis ninyo. May mga insertion nga kayo eh. Kayo nga yung mga kinu-question eh, na nagnanakaw eh. Mga nakikinabang eh. Kahit wala na nakawan na yan sa sa Ghost Project, wala na. Yung buwan-buwan, MOOE ninyo, nakapirma lang kayo. Walang resibong kailangan. Ino-audit kayo, wala. Lusot. Kasi congressman kayo. Tapos ang Vice President, isi-single out ninyo. Animal, ano gusto nyo? Revolusyon? Magre-revolusyon tao, pagkaganyan. Pinipwersa ninyo, pinipilit ninyo. Ay, nako, sana hindi tayo mauwi sa ganitong parang Nepal. Ay, kita mo sa Nepal, ano nangyari? Sa Indonesia, Nepal, pinagbababambo nila yung mga minister nila eh. Pinagbababambo yung mga, tinatapon sa ilog yung mga minister. Gusto nyo umabot tayo sa ganon? Yung Pilipino, itatapon yung mga sekretary, senator, congressman. Pagbababambuhin kayo. Abusado kayo eh. NBI, ganun din. Kung mag-aasta kayo, kala nyo mga gestapo kayo. May hangganan yung kanyang mga kapangyarihan. Kasi yung kapangyarihan ninyo galing sa taong bayan. Yun yung wag nyong kakalimutan. Wag ninyong kakalimutan. Yung kapangyarihan ninyo galing sa taong bayan. Anytime, babawiin niya ng taong bayan, punuin nyo lang. Punuin nyo. Ba't di kami mapupuno dyan sa ginagawa ninyo lahat? Ang tingin ng taong bayan, 57% rating, tataas yan, bababayan ng konti, effect yan ng mga narrative, pero biglang shoot up yan. The moment na umabot yung prosecution, umabot yan, I may be wrong, na hindi na bababa, tataas na yan tuloy-tuloy. Pero tingin ko, bababayan ng a few points, no? Dodoktorin pa yung mga na yan survey, para lang ipakita na nagte-take ng hits yung Vice President. Pero the moment na yung prosecution nagsabi, the prosecution rest, wala nang witnesses. Ngayon, depensa na. Sila ngayon maglalabas ng mga ebidensya nila, etc. Bla, bla, bla. Kita nyo, yung 57 na yan, ay kung bumaba ng konti, babalikan yan, tapos nun, susurpas yan. And you will have a problem. Houston, you will have a problem. Because, tapos nun, ang ilalabas ninyo ang tawag dito, na verdict, guilty. Ay, sige, ilabas nyo, kahit i-guilty nyo yan, pag ikot ng gulong, kokorikin na namin. Hindi kami papayag ng ganito. Ginagago nyo kami, day 13. Day, 14 ba? 11, 12, 13. 13. Day 13. 325 million by next week. Day 16. 400 million. Ang hinahabol natin, 125 million. Sus, Ginoo. Kasi yun pa lang ang may disallowance yata. Patay kang bata ka. May disallowance sa habol ka pa sa Supreme Court. O pag sinabi ng Supreme Court, ewan ko kung may himas ninyo yung Supreme Court, ewan ko. Tapos kakasuhan ninyo ng plunder, kakasuhan, ay nako, mali kayo, matibag. Kung sino man nag-uutos kayo, ay nako, wag kayong bara-bara kasi sinisira ninyo yung NBI as an agency, sinisira ninyo. Marami sa NBI ang galit. Maraming galit sa NBI. Kayo lang dyan na malapit kay matibag ang akala ninyong nag-ano kayo dyan, lording over. Pero maraming galit dyan sa NBI. Ganon din sa PNP. Maraming galit sa PNP. Ha? Chismoso ako dahil ko nakausap Maraming galit sa, AFP. Maraming galit. Sige, galawin nyo. Ano nyo pa? Pwersahin nyo pa. Pwersahin nyo. Ayun ang pinakamasakit dito pagka yan nahati. Nag-crack. Meron ng crack May crack. Pinag-usapan nga namin merong
may crack yung dalawang pilar na sumusuporta sa gobyerno, sa administrasyon. Kaya nandiyan si Marcos. Kahit anong rally gawin nyo, walang mangyayari. Kasi nandiyan yung AAP-PNP. Bakit yung NBI ng ano? Merong question. Indicator yon na alam nila may crack ang AAP-PNP. Kaya NBI ngayon ang ginagamit. May mga nagsasabi sa PNP, kailan pa? Damihan nyo na kasi. Hindi namin makokontrol na to pagka dumadami na. Yun ang nagsasabi ng PNP. Kasi AFP, isa lang dyan ang lumabas. Nasabi ng AFP, isa lang dyan ang lumabas na nasa active, na may balls. Tapos yan. Imagine magsasalita AFP ng ganyan. Kaya nga, ay nako. Persen ninyo, sige, babuyin nyo pa. So, paano natin makakorek ito pagka ano? Kasi ako, nandun na ako sa correction side. Kasi alam ko naman, aabot to sa matatapos ito na favorable sa taong bayan. So, ang tingin ko nga, yung impeachment, i-correct natin yung proseso, dapat hindi na yung senator judges. Pangit, hindi akma Tama talaga yung sinasabi ni Lisa Tuginay, na-agree siya na ang magano ay yung Supreme Court dapat ang mag-i-impeach. Not as a Supreme Court, but as an impeachment court. But remember, the 15 members are all judges with high qualification, with the right experience, with the right know-how, with the right everything. Kaya hindi na magtatanong dyan, may ano ba sakit ni Mary Grace? Matandaming gamot. Anak nanto ka. Tsaka, ano yan, alam nila yung jurisprudence, they can cite, hindi kagaya dito, remind, ganon. Wala They're trying to perform something that they cannot. And we are expecting them, in fact, hoping na they will give us the right decision. Kaya nga, kung ito nangyari ito nung corrected na, I don't mind impeach ninyo si BBM, si Inday Sara, o sino man. Supreme Court ang mag-impeach. As an impeachment court. Wala mo ba yun? Judge yung mga yan And then, baguhin na lang natin yung system na imbis na 16 votes, 15 lang yan Gawin natin 2/3 din, which is 10 votes to impeach a sitting Ngayon, bakit nga hindi nga binigay sa Senate? Ang nakikita ko nga lang doon is yung binoto ang Senado ng taong bayan, so binibigay na parang yung power ng taong bayan na nire-represent siya na Senado at ng Congress, tinransmit yung impeachment, pirma yung Congress, nababayaran So doon palang palpak Tama, may palpak Ayaw natin yung may nababayaran. Pera natin ginamit pambayad Kaya nga, gago to kaplastikan lahat to. Ungas tong sistema. Ungas. Gago talaga Kahit sinong matalino makipag-arguhan ka, talagang ungas ang sistema. The mere fact na nababayaran ang magtatransmit ng impeachment sa Senado, may problema. How can you now say na talagang may impeach yung tao na with justice, with the truth? Nag-iimbento nga ng witness. Diyos ko, ano ba yan? Pero kung sa Supreme Court mo gawin yan, ay patay kang bata ka. Suspended ka, contempt ka. Yun yung Kasi alam nila sa Senator, Senate Judge, tragis yan. Wala nakarob pa sila. Hindi naman nila
Oy, magtatanong yung mga, sila Tulfo, sila Bamakino. Buti pa nga si Lacson, tama yung tanong eh. Oh, sila Risa. Si lawyer pa nga si Pangilinan, no? In fairness, no? In fairness. Kung sino man yung mga senators dyan, pro-BBM, anti-BBM, pro-Sara, against Sara, ang punto sa akin, ang tingin ko, mali yung natin, sistema natin. Maling-mali na bibigay mo sa isang Senate na hindi naman lahat lawyer. Ayusin natin. Kung gusto nyo, kung yan pa rin ang may impeachment court, lahat yan dapat lawyer. Magagawa ba natin lahat na senator lawyer? Hindi. Kasi nga, may mga senator na nagiging senator kasi sikat-sikat eh. Boksingero, artista, personality. Kaya nga either baguhin natin yung requirement mo sa mga magiging senator na dapat lawyer kasi may impeachment, o tanggalin na natin yung function ng impeachment court sa Senate. Tanggalin na natin hanggang transmit na lang sila. Hanggang sa finding, tawag dito, parang fiscal, probable cause, parang ganun ba, to impeach. Parang substance and form, yung ilalim, sila naman, ang be-verify nila, yung substance and form, and then parang fiscal, sasabihin nila, hindi nga mga lawyer. Mario Joseph. Anong trabaho nila? And then, bigay nila sa Supreme Court, at least Supreme Court, as an impeachment court, can do things properly. Yun yung sa akin. Ngayon, kung ang rationale yung, paano kung yung Supreme Court ang ma-impeach? Simple. Meron tayong propose na, Council of Elders, yun ang mag-impeach pagka kunyari yung Chief Justice ang i-impeach. Magkaroon ng mga lawyer doon, ganun din. O candidate, appointed, ganun, raffle, may represented yung sector, etc. Basta may mga lawyer. Kasi lawyer, daming lawyer sa Pilipinas. And then, boom, sila na impeachment court. O kaya i-raffle. Boom ko na, kayo na impeachment court. And then, impeach nyo yung Chief Justice. Nakakaintindi. Never should we allow a Senate na hindi naman lawyer na magpapanggap na judge tapos i-impeach. We expect na naintindihan nila yung batas, they will function as a court. They cannot function as a court. How stupid can that be? They cannot function as an impeachment court. Yung tanong-tanong nga mali eh. Mali na eh. Yung bias kitang-kita eh. Yung logic wala. Na hindi lahat, pero pangit eh. Kailangan mo, isipin mo 16 na boto. Kung kinakailangan talaga i-guilty si Inday. Kung kinakailangan guilty, hindi mo magigilty, hindi naintindihan na iba eh. 16 ang boto mo, 13 lang sila. Balik ka rin natin. Kailangan mo ng 16 na boto, 13. Beforehand pa lang, alam nang guilty eh. Di mali na rin. Kasi bias eh. Paano naging impeachment court yan? Nadadasal-dasal na, hindi kami dapat bias, difficult yung trabaho namin, etc. Bias na nga kayo eh. 13, ang bilangan nyo nga, kulang pa kayo ng 3 boto na tinitiran nyo ngayon si Loren Legarda, si Cayetano, si Cayetano, di ba yung kaso-kaso daw? Tapos si Robin Hood, si Robin Padilla, tinulungan daw si Bato. Tapos noon meron pa silang niluluto. Si Bongo pa. So hindi lang 3 inaano nila. They want more para pagka may bumoto ng alanganin diyan, meron silang reserve na boto. Basta ma-impeach ang Inday Sara. Yun yung nila. So, useless lahat ito. Yung mga nadidinig natin, araw-araw na yung ilan.
3 beses sa isang linggo, tapos nun, ngayon, nasa 325 million na yung price tag na to, tataas. Ang hinahabol natin, 125 million, pwede namang habulin niya ng Supreme Court, ng COA. May proseso nga eh. Pero kinakailangan may impeach. Bakit? Political process. Kalaban sa eleksyon. Kaya mali ang sistema. Maling-mali. Okay. Ito pa. Ano tuloy yung impeachment na yan? Parang taxi na, no? Malapit lang yung pupuntahan. Malapit. Lakarin mo na lang. Tinaksihan mo pa. Nangyayari ba sa inyo yan, mga kababayan? No? Ang layo siguro mga 500 meters. Kung kunyari, ang tirahan ninyo mga nasa Engineer Seal ka. O nasa likod lang yun ng Victory Liner. Dito sa Baguio, pupunta ka SM. Pwede mo naman lakarin. Umuulan, magpayong ka. May babasahin pa, magbota ka. Kasi ang ano doon, malapit lang, lakarin mo. Ngayon, kung hindi mo lalakarin, mag-jeep ka. 13 lang ang pamasahe, mga kababayan. 13 lang, di ba? Pasosi ka gusto mo pa, taxi. Tapos noon, kung senior ka, 11 pa ang bayad. Ako minsan 12 na lang binibigay ko. Minsan di na ako nagpapasingil. O di, 11, senior. Kaya isipin ninyo, kung 13 pamasahe, tas tataksya mo, pagdating sa'yo, sasabihin sa'yo, sir, 70. 80, sir. Na-traffic kung naglakad ka, tapos na What am I pointing out? Yung impeachment, mga kababayan, parang sumakay ka sa taxi. Pwede naman lakarin May sistema May option. May COA. Ni notice of disallowance. May appeal. May Supreme Court. May proseso. Nagganap tayo ng gastos tinaksihan pa natin. Pinatakbo yung metro. Kaya, habang 92 days, na-traffic pa tayo, Diyos ko. Bago ka aabot sa destinasyon nyo, mga kababayan, ang destinasyon nyo para pananagutin ang isang impeachable officer dahil sa pera na sinasabi na merong presumption of misuse ng pera na binulsa, kung ano-ano na sinasabing naratibo ngayon ng mainstream media, SOCMED, mga troll nila, no? Mga bayaran. Isipin nyo, yung gastos. Pera naman natin yung ginagamit, pambayad nila sa SOCMED sa mainstream media, pera rin natin yung 92 days na abutin ito para lang doon sa prosecution, sa defense, 13 days na, ilan na? 325 million. Next week, 3 araw, 75 million plus 325, 400 million na, mga kababayan, next week, ang patak ng metro ng taxi. Di ba nakakainit ng ulo? Kasi, nag-taxi pa tayo. Pwede naman lakarin lang, may sistema naman. May sistema naman. Bakit? Wala na ba tayong mapagkakatiwalaan? Hindi na ba natin Kasi kung ganun lang, nagpataka ng metro, sana isinakay mo na lahat. Yun yung punto. Sinakay na lang natin lahat. Paano yung presidente? Meron din yan notice of disallowance. Paano yung sa ibang ahensya ng gobyerno? May notice of disallowance. Parehas pala kayong may notice of disallowance. Anong pagkakaiba ng ND ninyo, ng November Delta ninyo, notice of disallowance, sa notice of disallowance ni Inday Sara? Okay, ayaw ninyo kasi confidential. Yun na nga yung pinupunto ko. Paano kunyari yung CPP-NPA na may pera na meron tao sa Congress na CPP-NPA-NDF na merong mga koleksyon, yung mga organization nila, 20 pesos kada buwan.
billion yung pera nila, and then maglagay sila ng mga kausapin nila, bayaran nila, whatever, recruitin nila, kung i-brainwash nila yung tao, na may pag-graduate din silang lawyer, and then papasok dyan, o kaya may accountant dyan, o kaya military man dyan, PMA, o kaya OCS, o kaya sundalo, etc., etc., engineer, papasukin nila dyan, and then matulog lang. Pagdating ng takdang oras, rise from the ranks, pagagalawin na siya. Malinis, ano? Yun nakakatakot. Kaya nga, ang laki ng problema natin. Kaya nga sa amin kami, gusto namin na pagka nandyan yung intel agency na siya lang hahawak ng siya lang hahawak ng lahat ng confidential intelligence fund, ma-solve natin yung yung ang dami-dami. Kasi yung ginagawa mo, agency head, presidente ng Pilipinas, baka gagawin din ng vice president mo, magkagalit kayo, di kayo nag-uusap. Baka gagawin din ng NTFL-CAC, baka gagawin ng NICA, baka gagawin ng AFP, ng NBI, ng PNP, baka gagawin ni Mayor. Diyos mio, lahat sila may Ayun, sayang yung pera. So, dapat ma-coordinate lang yung effort. Isa lang yung effort, and then itatasking na lang sa lahat ng intel agencies. Yun dapat ang trabaho ng National Intelligence Security Department, na sila lang may hawak ng pondo, may gusto kayong gawin, propose ninyo sa kanya, re-reviewin niya, may mga magagaling silang tao, pagka nakitang ganyan, no deal. Meron na tayong gumagalaw dyan. Tapos, yun, that checks the, kung iniisip ng iba dito ay meron lang silang, alam nyo mga kababayan, kunyari may project, bibili ng kotse, kailangan pang surveillance, maya tapos na yung project, yung kotse, sino may-ari? Iuwi na nung may mga ganyan kaya nga malaga rin yung audit. Naniniwala ko sa audit, pero wag naman yung audit na OA, no? Tama talaga na may security clearance. Hindi, So, masama katuwid, impeachment is a waste of money. With this kind of impeachment system that we have, this process that we have right now, because hindi naman rated yung ating mga Senate judges to ask the right questions, to comprehend what the defense is saying. Objection, Your Honor. Continuing objection. Blah, 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 blah. Diba? Tapos yung prosecution is saying, banatan ng prosecution, this is a scam. Ba't di ka magagalit doon? Alam nyo kung ito ginawa doon sa Supreme Court, baka tinapon siya sa, na-contempt siya. Okay, do not comment like that. I know that you are, sikat ka, ganon-ganon, sasabi siguro sa Supreme Court yon. Kasi paano yung mga judge yun takot kayo pagka-judge talaga. Pero yung judge na tamukyo, ayan, kung ano-ano yung mga comment ninyo. Luistro, nagko-comment. Kung ano-ano sasabihin. NBI, nag-comment. Kung ano-ano sinasabi. Pati itong itong witness na sa COE. Pino-question na yung si Amy kaya nang kasi kayo. Kasi nga, ang tingin, mga tamokyo yung judges sa Senado. No offense man, pero yun yung talagang reality check. It's a waste of money because the Senate judges cannot deliver. You're not... Ilan ba yung lawyer dyan? 2 Cayetano, Escudero, Amy, may units, no? Si Marcoleta, kinulong. Si Pangilinan. Sino pa? Wala na, di ba? Lahat panay, school bukol. Ay, Diyos ko. Kaya nga, pinipilit nyong maghukay na si isang bundok, hukayin, titipakin. Gusto nyong lumabas ang tubig.
Hindi lalabas ang bukal ng tubig kasi nasa desyerto kayo. May bundok, may desyerto. Hindi lalabas tubig talaga doon. Kahit anong. Kaya nga, ito, hindi ito magde-deliver tong ano na to. Nagpatak ka lang ng taxi. Pinatak mo lang yung metro. Ayan, 325 million na. Saka nakakita taxi, 325 million. Kasi isang kilometro lang ang lalakarin mo. Wala pa nga eh. Kalahating kilometro lang ang lalakarin mo. Magpayong kumulan. Parang di babasahin pa, magbota. Mabasa pa, ano ngayon? Umabot ka sa destination mo. Ano yung destination mo? Walang kurap. May check and balance. Mapanagot. Question. With the impeachment happening now, with the costing that we are having, umapatak yung metro sa taxi, 325 million. Next week, 400 million. Another week, 475 million. Another week, tapos ang August, 550 million. Kalahating bilyon. Ang inaabon mo, 125 million. Na-allow yung iba, 70 million ang hindi, plus ang hindi na-allow. Yun nabulin mo. Gumastos tayo ng bilyon. Yung sa Congress pa, 250 katao yun, 257, multiply mo 250 million, na yun na sinasabi ng ibang congressman na lumabas na pera in terms of mga ek-ek projects. O 250 million times sa 257, 60 plus billion. 64, ganun. 62 billion. I can just imagine. So, sumakay tayo sa taxi, pinapatakan tayo ng metro, hindi naman nakasakay lahat. Hindi naman masasagasaan lahat, hindi naman maano lahat. So, isang tao lang ang pinupuntira dito. Paano yung iba? May mga notice of disallowance din. Mapapanagot ba? Hindi. Yung mga nakawan niya sa flood control, mapapanagot ba? Hindi. Walang investigasyon nga eh. O paano na itong ginagawa natin sistema? Political. Papayag ba tayo mga kababayan? Hindi dapat. Binababoy tayo eh. And then, day in, day out, makakadinig kayo sa mga vlog, sa mga SOCMED, sa mainstream media, guilty na si Inday. Putangin na talaga. Ano ginagawa ninyo? Ginaganyan nyo yung Pilipino? Ginagawa nyo yung tanga? Ginagawa nyo si Raul? I'm telling you, the Filipino people are more intelligent now. The Filipino people are much aware now because of SOCMED. Kung may choices kasi, dati wala kang choice kung hindi, mga kababayan, nasa probinsya ka, either magradyo ka, at ang nakukuha mo lang radyo, yung signal, yung malaki yung transmitter. Malakas yung radyo. Kahit ayaw ninyo, kahit galit na galit ka doon sa announcer. Putsang nga, buwisit to. Ikaw lang, no choice ako. O kaya yung balita, yung print media, yung dyaryo, ang aabot lang sa'yo, bukod sa comics, yung mga, ano na yan, yung mga nagsisirculate na mga tonight, people's ek-ek, ganon. Yung bulletin, wala. Yung mga ganun ba, wala. Swerte kung meron ka makukuha. Pinagbalutan pa ng ng bulaklak o ng isda, etc. O mga tinapon lang sa mga nagbabiyahe ng mga turista. Yun lang mababasa pang wala. Pero ngayon, may choice ka eh. Kung ayaw mo sa SOCMED, kung ayaw mo sa mainstream media, ayaw mo sa print media, nainis ka, mga bias to, mga ulul na to, ganon. Binili na administration yung kanilang pag-aari nila, etc., 51% ng ownership nasa kanila, ng mga allies nila. O, ayaw mo, hindi ako nakikinig sa kanila eh. No? Manamimili ako kung mainstream media. Ang pinapakinggan ko, SMNI. Kasi kahit papano, pinipilit nila hindi maging bias. Nagtatanong sila ng mga tanong na gusto ko itanong. Tapos doon yung sa Net25 pa, at meron pa iba eh. Pero itong iba, ayokong pakinggan, nainis ako. And then sa SOCMED, may choice ka. Sa bundok, basta may cellphone ka, aabutin, ayun, may data ka, makikita mo kung ano yung nangyayari. So maganda yung mga, imbis na panoorin mo yung impeachment, yung mga snippets na lang,
yung mga captions na lang ang ano, maintindihan ninyo kung ano yung nangyayari. Para sa akin, impeachment is a waste of money because hilaw na ini-impeach si Inday Sara kasi nasa proseso pa siya. Yung sinasabi nila na 4 na articles of impeachment, mahina ang ano nila. Yung meron pa silang mga bangko-bangko, di ba? Sige, tingnan natin kung saan pupunta yan. Ayun. Pumapatak ka metro ng taxi. Mapatak. Ay, nako. Ang magiging ano dyan, itatie up nila yung pera na pumasok, no? Yung pera, yung mga withdrawal na yan, yung date, and then yung mga pera ng confidential fund, yung date, ganun-ganun ba. Tapos itatie up sa deposito ng pera dun sa bangko ng Inday Sara, ng mag-asawa. Wala yun lang ba ebidensya ninyo? You are supposed to prove. You're supposed to prove. Hindi yung witness, hindi yung defendant, Inday Sara, ang magbibigay sa inyo ng katibayan para gamitin ninyo laban sa kanya. Ano ba yan? Bendalo kayo eh. Kaya nga kalokohan ito, waste of money. Okay, so yun yung ano ko. Para di tayo, meron pa ba ako sasabihin? Kakainis ano, nagtaxi pa tayo. 500 meters. Kung nilakad mo, umabot ka 500 meters, direct to the point ka. Yung taxi iikot na traffic. Pumatak na nga yung metro, binanatan ka 500. Pumatak yung metro, traffic ka 1 oras mahigit. Yung pupuntahan mo, wala na. kaya nga, kung habol natin ay accountability, katotohanan, etc., there's got to be a better way doing this. And less expensive. Sumakay ka ng jeep, huwag ka masyadong paggarbo. Ito paggarbo eh. Sino maggarbo? Tayo ba? Hindi. Gusto nga natin magtipid eh. Kaya nga inuungkat natin. Ito mga to. Mahalaga, resibo sa kanila. Accountability. Pero sila, ayaw nila maging accountable. Pirma lang sila. Pero galit sila na ang Inday Sara pumipirma. Nag-a-attest. Kayo, di ba kayo nag-a-attest sa Resolution 10 ninyo? Yung inyong liquidation by certification, di ba ina-attest ninyo na lahat ng entrada tama? Ang plastic nyo naman. Galit na galit kay Inday. Kaya nga kalokohan itong sistema na to.